At pagkarating palang mula sa Estados Unidos, agad na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon ng ating mga kababayang apektado ng sunod-sunod na sama ng panahon. Sa katunayan, maagang nagtungo ang Pangulo sa isang paralan sa San Mateo, Rizal na nagsisilbi ngayong evacuation center para magatid ng tulong. Gulat mula kay Bernard Ferrer ng PTV. Tanging kaldero at isang bag na may ilang pirasong gamit lamang ang naisalba ni Nanay Felisa nang bumaha sa kanilang lugar sa Barangay Mali, San Mateo, Rizal. Ayon sa kanya, umabot hanggang dibdib ang baha sa kanilang bahay kaya't nagpasya siyang lumikas kasamang kanyang 8 taong gulang na apo patungo sa evacuation center. Wala po natirang gamit sa amin na tuyo. Lahat po ng gamit namin nakatumba. Ako kaya po ako nagpa-interview para pagka po naganood ng TV yung mga kapatid ko, nasa Bulacan po kasi lahat ng pamilya ko. Makita nila na alam po nila na binaha po kami dito. Ang kanyang apo na lamang ang kasama sa buhay matapos pumanaw ang kanyang asawa at anak. Kaya't hindi niya alam kung paano sila muling makakabangon, lalo na't nasira rin ang kanyang munting kabuhayan sa pagluluto ng pagkain. Ngunit nabuhay ng loob si Nanay Felisa nang personal niyang makita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumisita sa Mali Elementary School. Nagpapasalamat na nga po kami. Dumating po si Presidente, nabigyan po kami ng tulong. Maraming salamat po kasi nagpapasalamat po ako sa kanya kasi ito po, hindi po kami nakakapaghanap buhay. Pero pag uwi po namin sa aming tahanan, pero po kaming kakainin. Personal na inalam ng Pangulo ang kalagayan ng evacuees at nakipag-usap sa mga opisyal ng pamahalaan. Kabilang sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOH Secretary Teodoro Herbosa, DA Secretary Francisco Q. Laurel Jr., DPWH Secretary Manuel Bunoan at Rizal Governor Nina Henares. Ayon sa DSWD, nasa 546 na pamilya o katumbas ng 2,102 individual ang nabigyan ng tulong gaya ng relief goods at hygiene kits. Patuloy namang minomonitor ng Municipal Health Office ng San Mateo ang kalusugan ng evacuees dahil may ilang nagkakasakit. Usually po fever pa din, tsaka cough and colds. And then, syempre po yung mga naglakad po sa baha o na-expose sa baha, humingi po sa prophylaxis natin para sa leptospirosis. Nanawagan sila sa evacuees sa panatilihin ng kalinisan tulad ng paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkakasakit sa loob ng evacuation center. Pinapaalalahanan din ang evacuees na huwag pabayaan ang kanilang kalusugan, lalo na mga bata at nakatatanda na mas lantad sa peligro ng sakit. Mula sa Mali, San Mateo, Rizal, para sa Integrated State Media, Bernard Ferrer ng PTV.